So galing kami ng Lakewood, New Jersey. About 1 hour, 30 minutes ang biyahe papunta dito. And it's Saturday. We are going to visit Ube Land Festival dito. This city is so crowded. Ang hirap maghanap ng parking. So ganyan ang diskarte minsan sa parking. So usually nagko-commute lang kami by bus para makarating dito. Kaya para hindi rin kami mahirapan bago pa kami pumunta dito, nag-book na kami ng parking online. Buti na lang may nakita si Ryan na malapit lang doon sa street kung nasaan ang Ube Land Festival. Sa wakas, nandito na tayo. Ayan, nakita ko na ang flag ng Pilipinas at ang mga stalls na may ube kulay. It's almost lunchtime and look at the pila, napakahaba. Hindi mo alam kung saan ka magsisimula. Siksikan talaga. So dito sa New York City, marami talagang weekend food festival na nagaganap. And this Ube Land Festival is one of them. So marami kang makikita ng iba't ibang mga lahi na gusto mag-try ng mga Filipino food. For me, highlight talaga tong Filipino barbecue. Kita mo naman yung pila, napakahaba. Ganun pa man, pumila pa rin kami. Wala kasing ganitong mga festivals sa New Jersey at wala akong nakitang mga nagbebenta ng bitukan ng baboy at bitukan ng manok doon. Grabe ang bango, sarap. Kaya kahit na mahaba ang pila, talagang tsinaga namin. Tingnan mo naman, may quick-quick pa. Sana lang hindi kami maubusan. Bakit may kahulo dito? Asan ang concept ng purple chai? Parang ang sarap na pasulubong nito, oh. Kami ay talaga namang mga gutom na, kaya gusto sana namin yung proper meal for lunch. Ayan, nakakita na ako ng pansit dito guys at kulay purple siya. Ano kaya lasa nun, no? Feeling ko naman kinulayan lang nila para nasa tema pa rin. So let's go, let's order na. Eto na yung claim stub ko. Waiting ako dito guys kasi marami talagang bumibili and we need to wait. So taste na lang muna kahit gutom na, no choice. I just hope na masarap talaga yung timpla nila kasi mahal din guys. Alam niyo naman dito sa Amerika, ang mahal ng mga pagkain at bilihin. Garlic pala yun. Pareho tayong chicharon. Ay, sa wakas, natawag na yung numero ko. Nakakatawa mang isipin na kahit gutom kami, hindi pa rin talaga kami kumain kasi hindi pa namin talaga nalibot itong buong street. Kasi we want to find more filling food dito sa festival. Kasi parang karamihan puro dessert at saka hindi rin siya ganun kamura kung i-convert mo sa Philippine peso. Kaya dapat medyo wise tayo sa pagpili ng ating i-purchase. Kaya tara, samahan niyo muna ako na maglakad-lakad dito at papakita ko sa inyo kung ano pa yung pwedeng makita dito. Matcha and more. This drink caught my eye kasi mahilig tayo sa matcha and I'm wondering kung anong lasa ng matcha na merong ubi foam. Kaya naman nag-order tayo. This would be very good for sure.
itsura pa lang ng matcha na nilagay nila, I know that it's thick, hindi siya tinipid. And yung foam also looks so purple. Kaya for sure, ito ay talagang masarap. Sulit ang babayad natin dito, guys. Hindi talaga ako nagkamali. Ang sarap niya. Sulit. Gwen got the free spoon from a beautiful and kind lady. Hindi kami nakabili kasi kumain na siya. And busog na kapag ube drink na. Ayun, no. Nakita naman tayo ng another feeling food. This Filipino version of paella. So, meron silang purple ube paella at adobo paella dito. So, pipilahan natin yan, guys. Grabe, ang tagal din ng pila ko dito Siguro umabot din ako ng mga 20 to 30 minutes bago ako nakarating sa harap. Medyo matagal yung turnover ng pagkain kasi syempre, niluluto pa. Yan, nag-order tayo ng 2 large plate. Isa para sa family ni Gretna at yung isa iuuwi ko para kay Ralph. Dito pala, hindi lang cash ang tinatanggap, pwede ka rin gumamit ng card. O diba, ubos na kagad ang isang kawa. Sobrang daming tao, guys. Hindi nauubos yung pila. Kaya naman yung waiting time niya matagal. Isa lang din kasi to sa siguro 2 hanggang 3 pwedeng bilhan ng makakain na hindi sweet. As we know naman, ang ube naman talaga ay ginagamit para sa mga delicacies na mga pangmerienda na matatamis. Ayan o, parang ang sarap-sarap. Malalaman natin yan mamaya for taste test. O ito, may halo-halo, boba float, may truffles, milk tea, may ube pao, may ube hamburger, pichi-piching ube din. Tingnan mo naman yung price. Ito din, mukhang masarap. Kaso sweets, guys. Grabe, mabilis na ubos yung cheesecake nila. Patok sa mga tao. Ito naman, para sa mga mahilig sa macaron. Ayan, maraming iba't ibang klase. May ube, ube queso, may ube calamansi. Pero hindi na tayo hahantong dyan para bumili. Ayan o, ang ganda ng kulay. Tingin pa lang nilalanggam na ako. Mukhang dito ako bibili ng pasalubong para kay Ralph dahil hindi siya sumama sa amin dito sa New York. Maraming klase ng merienda dito, guys. Ayan, may ube ensaymada. Dito naman merong ube cookie, merong tart. Ay, ang sarap niya. May donut din. Grabe, sold out na agad, guys. Kaya dapat punta kayo dito. Opening pa lang mga... Alas 10 na umaga. Yung barbecue nga, pagdating nila Gretna dun sa mismong stall, wala nang isaw. Cross naman tayo dito sa kabila. May ibang nagaganap na kainan dito. Hindi na to Filipino, parang more on Mexican, hindi ko sure. Pero may mga grills. Ito, kung gusto mo talagang kumain ng proper food, maraming ulam dito. Katulad niya, ang laki ng leg, turkey leg ata yun. Oh, ayan. Oh, turkey over rice. May lamb. We're on our way to the park. Dito kami magsisettle para kumain. Kasi tayuan nga dun, tas maraming tao, diba? At least dito, mas ma-appreciate namin yung mga in-order namin doon. It's not much kasi nga puro sweets doon. Ang dami talagang tao. Sana makahanap kami ng upuan eventually. Grabe, ang ganda ng mga puno, diba? Nothing like spring naman talaga. Ang gaganda. Mga puno namumulaklak. How's the paella? It's pae. Pae. Pae pa lang. Ayun, sabi niya, yung adobo paella daw, medyo matigas pa yung kanin. Sadly, medyo mahal pa naman siya. Ganun pa man, kailangan enjoyin kasi binayaran na yan. So, meron tayo dito yung bitukan ng baboy, manok, at saka laman. Can't wait to taste this. Nauna na ang aming baby Gwen. Let's try. Nalala ko yung sa Qatar. Nag-order ako ng ito sa Qatar Mga 10 reals isa. Pero ito, parang kulang sa pampalasa. Yung sausawan curry naman. Mas masarap yung isaw ng baboy. Dapat ito dinamihan nila. Wala na nga. Yan yung unang na soak out.
Kasi basic yung ano, yung karne ng baboy. Parang kahit sino pwedeng Kaya nga same yung price. Kaya na to. Amen. That's mine. Mine. For me. No, I picked that. Katatapos lang namin kumain. Since nandito kami sa park, may maliit na playground dito para sa mga bata. Kaya naman, dito muna kami, pinaglaro muna namin si Gwen para medyo mag-enjoy naman siya sa mundo ng mga adults. Ayan, so slide pa ang maliit. Hindi ako ng turquoise. It's nice to see na nag-enjoy talaga siya. Careful, Gwen! Malaki din tong park na to. Ayan, meron tong mga area na pwedeng upo yung mga tao. Ayan, umalis na kami sa park. Tapos naglakad-lakad kami kasi gustong pumunta na Gretna sa St. Patrick Church. So, from Union Square Park, kailangan pa namin maglakad ng 1.7 miles to get to St. Patrick Church. Ayan guys, nandito na tayo sa may New York Public Library dito sa 5th Avenue. Dire-diretso lang to guys, papunta sa St. Patrick. Madadaanan din ang Rockefeller pero mamaya na tayo dun pupunta after natin sa church. Kakatuwa naman tong bus na to, kulay pink. Tea around town. Saan kaya to papunta? Haba ng lakad. Nakarating din kami dito sa St. Patrick's Church. Halos 40 minutes kaming naglakad, makarating lang dito. Daming tao. Bukod sa Sabado, New York talaga, palaging busy. Ang laki naman talaga ng Catholic Church na ito, kaya naman naging tourist spot na ito dito sa New York. Sa laki ng church na to, it can actually host 2,400 up to 2,500 na katao. Meron yatang isa mamayang around 5:30, pero hindi na namin yon hihintayin kasi pupunta pa kami ng Rockefeller and Times Square. Oh, tingnan nyo naman, meron pa ditong pa-medal pero $4. Sa gilid naman, meron din souvenir shop na nasa loob ng church. Okay, off to Rockefeller naman tayo. Doon tayo dadaan papuntang Times Square. Malapit lang yun, it's just around the block. Nandito na kami sa Rockefeller. Kung natatandaan niyo yan, na-feature to sa Home Alone na movie. Christmas nga lang ang setting nun. Pero maganda din, di ba? It's one of the tourist spots here in New York. Medyo makulimlim. Parang uulan any minute. Sana lang di kami maabutan. Dadaan pa kami ng Jollibee sa Times Square. Malayo kasi ang Jollibee sa amin. Halos 1 oras pa ang biyahe. Kaya naka-order na kami. Maliit lang ang Jollibee dito guys. Kaya dito na kami sa labas kumain dahil wala na upuan sa loob. Ayan, busog na kami at ito pabalik na kami sa parking lot. Uwian na po. Hanggang dito na lang ang ating vlog. We'll see you on the next one.